mga taong bayan na lahat ng mga sinasabi ni Joel pala ay kaplastikan. Plastic pala lahat yun. O, heto yung video, panoorin nyo. Kaya ko pong tingnan ng bawat isa sa inyo dito, mga kapwa ko JIL. Mata sa mata. Wala tayong flood control. Hindi tayo sangkot sa katiwalian. Hindi kayang bili ng salapi ang ating prinsipyo na paglingkuran ng Diyos at ang ating bayan. Sa TikTok kumakalat yan. Ngayon, Joel, ang tanong ko sa iyo ngayon, Joel, kumusta na? Kumusta na lahat itong mga pinagsasabi mo, Joel? Ha? Kaya, hindi mo mabiblame yung mga members ng mga JIL ay sobra pong dismayado sila sa inyo. Tumiwalag na nga yung iba. Grabe yung mga pinagsasabi mo dito. Noon, yung mga taong bayan, mga kasama na itong mga members niya, bilib na bilib sa mga pinagsasabi mo. Ngayon mo nga yan ulitin sabihin, Joel! Yang mga pinagsasabi mong yan, ulitin mo nga yan. Hinahamon ka ng taong bayan. Ulitin mo yung mga pinagsasabi mo. Ha? Puro ka lang pala, hambog. Puro ka lang ingay. Pagdating ng panahon na tinatakot ka na ng administrasyon, biglang nag-over the bakod. Over the bakod. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Yung mga politicians ba, na ang ingay-ingay, no? Na akala mo matapang, pero pagdating ng panahon na nangyari na yung mga pinagsasabi nila, biglang umatras. Biglang mag-safe na lang. Mag-over the backward na lang ako para safe na lang. Tapos, ang irarason, magtrabaho tayo. Yan ang problema, Joel. Kasi bigyan ko kayo ng example, Anong sabi ni Tatay Digong? Anong sabi ni Tatay Digong noon? Sabi niya, dito sa mga ginagawa ko, dito sa mga pagsugpo ko dito sa mga bawal na gamot, itong mga war on drugs, ako nang bahala sa kapulisan. Ako na ang mananagot dito. Dahil mahal ko ang taong bayan, gagawin ko ang lahat. Yung mga drug pushers, mga drug addict na lalaban sa mga kapulisan, inuutusan ko ang mga kapulisan na kapag lumaban itong mga taong ito ay unahan nyo na. Yan ang sabi ni Tatay Digong. Huwag kayong matakot kasi ako ang mananagot. Wala akong pakialam if I will rot in jail. Yan ang sabi ni Tatay Digong. Pagdating ng panahon na inaresto na si Tatay Digong sa ICC, anong sinabi niya? Heto na yung sinabi ko sa inyo. Na ako ang mananagot. Diba? Ganyan po ang tunay na leader, Joel. Okay? Ang tunay na leader, mula sa simula hanggang sa huli, may prinsipyo. Hindi kagaya sa iyo, wala kang bayag. Diba? Ano sinabi ni Tatay Digong? I may die or I may rot in jail. Wala akong pakialam basta safety ang mga Pilipino. Diba? Palakpakan po kay former President Rodrigo Roa Duterte. Ganyan po ang tunay na leader. Ikaw, ang tanong ko sa iyo, Joel, ano na? Ano na? Gusto mo, Joel, ulitin pa natin itong sinabi mo para mapahiya ka. Kaya ko pong tingnan ng bawat isa sa inyo dito, mga kapwa ko JIL. Mata sa mata. Wala tayong flood control. Tapang-tapang, no? Hindi tayo sangkot sa katiwalian. Hindi ka sangkot, pero nang kinasuhan ka, over the bakod. Hindi kayang bili ng salapi Hindi kayang bilhin sa lapi. Ano nga nangyari? Safe ka na. ang ating prinsipyo na paglingkuran ng Diyos Nasaan na yung prinsipyo mo? May tanong nga. Ulitin mo nga, prinsipyo. Nasaan na yung prinsipyo mo? at ang ating bayan. Ay, nako. Yan ang sinasabi ko. Kaya 2028, this is a lesson to all the Filipinos. Huwag kayong madala sa mga mabulaklaking pananalita ng mga politisyan. O ito pa. Ito yung sinasabi ko sa inyo na kaya pala, kayo nang umusga, kayo nang tumingin dito sa video na ito. Kaya pala, hindi nananalo itong si Kiko Pangilinan. Kasi ito yung mga pinanggagawa niya. Ito, papanoorin ninyo. Ang corny-corny. Nabigyan daw ako ng maleta. Ulitin natin sa simula. Okay guys, meron tayong acting challenge. Ika nga. At ang phrase, nabigyan daw ako ng maleta. Ulitin ko nabigyan daw ako ng maleta. So una, natural reaction. Nabigyan daw ako ng maleta? Disappointed.
Di nakakatawa. Sarcastic. Nabigyan daw ako ng maleta. Mali. At flirty. Acting pa. Hindi ka nagpaturo ni Sharon. Hindi, mali man yung sarcastic na acting mo. Hindi ko pinindot itong laughing effects dahil tumatawa ako sa joke niya. Hindi, pinagtatawanan ko kasi hindi ka man lang nagpaturo kay Sharon Cuneta. Di ba? Corny ang cringy. Kinakalibutan ako sa kakornihan. Nabigyan daw ako ng maleta. Siya lang yung tumatawa sa joke niya. Ang corny. Ito yung isa sa mga dahilan. Ewan ko lang ha, kasi sa mga pinklawan at sa mga dilawan, siguro, kilig na siguro sila dito sa ginawa niya. Kaming mga DDS, wala to. Corny talaga. Buti na lang itong mga kaalyado ni Tatay Digong na mga DDS na mga politicians, walang ganito umasta. Buti na lang wala. Pero ito talaga, grabe. Bagay talaga sila ni Sharon Cuneta, no? Plastic. Kaya pala nagkatuluyan. Silang dalawa. Kaya hindi kayo mananalo eh. Nasobrahan kayo sa kakornihan at sa ka-cringy. Pasensya na po ha, prangkahan. Dito sa Donmar TV, prangkahan lang po tayo, mga dilawan ha, mga pinklawan. Ang corny po ng mga idol ninyo. Ay nako, ewan ko na lang. Ito pa, yung idol ninyo, isa, si Hontiveros. Mismo si Erwin Tulfo na ang nagsabi na bawal po na mamigay kung ikaw, kung ano man ang stand mo bilang politician. Kung ano man ang ranggo mo, ma-mayor ka man, ma-governor ka man, ma-congressman ka man, ma-senador ka man, bawal po na kayo po ang mamigay ng kayo mismo ang doon magpa-epal, mamimigay ng tulong gamit ang pangalan ng DSWD. Bawal yun. Sabi ni Erwin Tulfo. Pero heto po, kuhang-kuha sa video na itong si Riza Hontiveros namigay ng karton-karton na tulong sa DSWD ng taong bayan. Heto po, panoorin ninyo. Bawal po ang isang politiko na mamigay ng ayuda na galing po sa DSWD mismo. Baka Hindi po akala- dapat ginagamit ng mga politiko yan. Baka akala ninyo fake news ha. Ayan Hontiveros yan. Tingnan nyo yung karton na binitbit niya. May tatak na DSWD. Ayan. Sasabihin na naman ng iba dito, fake news na naman ako. Tingnan nyo, lakihan natin ha. Yung mga, ayan Ayan. DSWD. Ayan. Huwag mong sabihin AI yan. Si Hontiveros yan. Ulitin natin yung video. Ulitin natin yung video ha. Kakala nyo ha. No. Dapat ang DSWD ang namimigay lang yan o ang Executive Department, ang Pangulo. Tingnan nyo. Si Hontiveros. DSWD na mga karton-karton ibinigay sa taong bayan. Anong sabi ni Erwin Tulfo? Dahil siya po ang head ng lahat ng Ang mga taga DSWD lang ang may karapatan humawak sa mga tulong-tulong na yan at mamigay sa taong bayan. Walang karapatan ang senador. Walang karapatan ang senador. Ang tanong ko ngayon kay Hontiveros, bakit ka nagpa-epal dyan sa DSWD? agencies. Ulitin natin. Baka sumakit lang ang mata nyo. Bawal po ang isang politiko na mamigay ng ayuda na galing po sa DSWD mismo. Hindi po dapat ginagamit ng mga politiko yan. Si Hontiveros naman siguro talaga yun. Ayun. Sa DS. Si Hontiveros naman siguro yan. Kayo mga pinklawan, dilawan. Si Bongo, araw-araw yan tumutulong sa taong bayan pero ni minsan hindi mo nakita yan na humawak ng karton ng DSWD. Ano ito? Yan ang mga bangag 13. Yan ang hinambog yung mga majority 13 ninyo. Yan, epal. Sige. Yan ang binoto ninyo mga pinklawan. WD mismo. Hindi po dapat ginagamit ng mga politiko yan. Dapat ang DSWD ang namimigay lang yan o ang Executive Department. Si Erwin Tulfo. Oy, Erwin Tulfo. Sabihin mo nga yan kay Hontiveros kung matapang ka. Sabihin mo nga yan kay Hontiveros. Isa ka pang kupal kang Erwin Tulfo ka. Di ba? Isa kang kupal. Di mo kaya ito. Sige, sabihin mo yan kay Hontiveros. Bakit mo ginawa yan? Ang Pangulo. Dahil siya po ang head ng lahat ng agencies. Di ba? Yan ang sinabi ko sa inyo. Na sometimes, we have to bend the law. Sabi pa ni Remulla, yes sir. Yes sir. Idol ko talaga si Marcoleta. Marcoleta, ikaw na talaga.
Sometimes we have to bend the law. Anong sabi ni Remulla? Yes, sir. Yes, sir. Tumpak. Tamaan sila doon sa sinabi ni Remulla ni Marcoleta di ba? So, Hontiveros, ano na? Takbo ka ng presidente ha? Plus 1 million, plus 10 million ka pa. Tingnan natin kung mananalo ka. Ay, nako. Kaya itong mga dilawan, pinklawan ng mga idol nila, hindi talaga nananalo. Tapos, ganyan ang asta ninyo. Kasi itong mga pinklawan at dilawan, mahilig ito, mga hipokrito sila. Sa totoo lang. Buti kung sa kanila. Kasi okay. Pero sa kalaban nila yan nangyari, ang daldal ng mga bibig. Ang daldal ng mga bibig. Ay, ito. Panoorin natin itong video dito na in-invite ni BBM si Putin pumuntang Pilipinas. Wag ka. Mahuli si Putin yan ng ICC. Ay, ito, panoorin natin. Technically and substantially, kasi the Philippines is not anymore a party of the Rome Statute. We are not a party to it. So, ibig sabihin, palakpakan kay Ana Malindog Uy. Professor Ana Malindog Uy. Magaling. Magaling po itong si Professor Ana Malindog Uy. Draw tayo even during the time of PRRD kay President Duterte pa. So, ang issuance ng ICC warrant of arrest ni Putin, actually ni President Putin, nangyari yon. Wala na tayo sa ICC. We're not anymore part of the ICC because we're not anymore a party to the Rome Statute. So in a way, wala tayong obligasyon na mag-implement or sundin ang mga directives from the ICC, or wala tayong obligasyon kasi we are not anymore part of the ICC or of the Rome Statute. So ang hindi sakop ng jurisdiction na ng ICC, well, in a way, tayo ang Pilipinas talaga dapat ganoon, wala na. So yung pag-invite ni I think aware ang BBM administration at of course I think the DFAs the heads of the DFA mga kung nandiyan sa DFA na they can invite Putin to go to the Philippines because even if Putin has an ICC warrant of arrest, the Philippines always have a choice not to even implement that kasi nga wala naman tayong talagang obligasyon na sa ICC kasi hindi na tayo part ng ICC. So kahit sabihin pa ng ICC, halimbawa na pumunta si Putin sa Pilipinas na, arrestin nyo na, hindi na kasi wala tayong obligation, we're not anymore a member state of the ICC or party to the Rome Statute. So ganun ang sitwasyon. So kaya si BBM, sinabi niya na, please come to the Philippines to attend the East Asia Summit. Kasi alam niya yun Kasi ganito yan. Kung si Putin pupunta sa Pilipinas, at alam naman po natin si Putin wanted sa ICC. So kapag si Putin, lalabas siya sa Russia, sa Pilipinas, pupunta siya sa Pilipinas, bawal po ang ICC hulihin si Putin. Kasi hindi naman tayo member sa sa ICC. Pero ang tanong, bakit si Duterte nahuli ng ICC? So kung gagawin ng ICC ang ginawa nila kay Duterte at gagawin nila yan kay Putin, tapos sasabihin ni BBM, wag, ICC, wag. So BBM is being selective. Kung si Duterte ang hulihin, okay lang sa kanya. Pero kung si Putin ang hulihin, wag. Ganun ba ang ibig sabihin? Nagtatanong tayo selective, ganyan. Ngunit, ang problema ni BBM, alam naman pala niya na hindi na tayo party to the ICC. At saka, wala na tayong obligasyon sa ICC. Yet, when you talk about PRRD, pina-aresto niya at nag-cooperate siya sa ICC. Di ba? Pero si Duterte, pinahuli niya. Pero si Putin, in-invite niya sa Pilipinas. Di ba? Ang bobo ni BBM. Yes, dahil nagpag-usap tayo sa Russians. Tingin mo, bro. That is another question. Kanina ang tanong ni Admar is China. Right now naman, ang tanong ni MJ, United States, which is also another challenge for the administration of BBM. Kasi tayo naman, mas mahirap-hirap ito kasi ang nangyayari sa Ukraine is it is really like ang Ukraine is backed up by the United States and the Western Europe, Tapos ang kalaban nila is ang Russia. Tapos tayo, we are a military ally through the MDT, Mutual Defense Treaty of the United States. So in a way, challenging din yung posisyon natin kasi baka naman mainis sa atin yung United States dahil nga we're trying to get closer to Russia. Well, it really depends on BBM again. Kaya nga sinasabi natin lagi at lagi ko rin sinasabi sa lahat ng interview ko, dito nagmamatter ang tinatawag mong independent foreign policy, that you're a friend to all, an enemy to none.
pag independent ang foreign policy mo at hindi tied up to one major power like the United States or any major power, madali ang maneuvering at madaling magkaroon ka ng close relationship with, let's say, Russia, when in fact Russia is kind of a perceived adversary of the United States. So hindi ka, alam mo, hindi ka mahirapan. Pero kasi ngayon, ang challenge ng BBM administration is that foreign policy is not necessarily independent, and really, to be very straightforward about it, it's very leaning to the United States. So ito yung challenge kasi in a way ang US would not want its ally to be very close to its perceived adversary, and the perceived adversary really of the United States is unang-una is China, and the other one is Russia. Yan talaga ang totoo pagdating sa geopolitics. So right now, ang challenge kay BBM bilang architect of foreign policy is paano na i-handle ito na hindi magre-react ang US, and well, the US will not say na, oh, tama na yung relationship na yan with Russia, eh hindi yan, wag ganyan, or kaya nga nagkakaroon tayo ng gitgitan with China is precisely the United States also is influencing our foreign policy and using the South China Sea. So, ang hirap ng sitwasyon na yan, well, it's up to BBM, paano niya i-handle yan at ang administration niya. Pero at the end of the day, yun ang sinasabi ko lagi. The Philippines being a small country, hindi naman tayo mayaman, hindi tayo ganun kalakas as a country, kadami nating problema. Ang best position really for us para ang mga sitwasyon na ganito ay maiwasan mo at makamaneuver ka is to have an independent foreign policy, neutral ang position mo, equidistant to all major powers, para you can maneuver and Which is yan ang ginawa ni Tatay Digong noon. you can have closer and deeper relationship with any major powers na kahit sila ay hindi magkakaibigan, basta sila lang ay kaibigan natin. Dapat ganun talaga ang Pilipinas para hindi ka nahihirapan at hindi ka na parang nakakalanganin ang posisyon mo. So, yun yung tingin ko. Opo, ma'am. Meron pong standing arrest warrant, no? Si President Putin sa ICC. Tapos, inimbitahan ni PBBM si Putin by November, pumunta raw ng Pilipinas para dumalo sa isa pong summit bilang the Philippines is the ASEAN chairman. Si former President Duterte, nakulong ngayon sa ICC sa ilalim ng termino ni President BBM. Anong basa mo dun, ma'am? Yan ang kailangan. Well, una, technically, the Philippines, not only technically and substantially kasi, the Philippines is not anymore a party of the Rome Statute. We're not a party to it. So, ibig sabihin, ang nag-withdraw tayo even during the time of PRRD kay President Duterte pa. So, ang issuance ng ICC warrant of arrest ni Putin, actually ni President Putin, nangyari yon, wala na tayo sa ICC. We're not anymore part of the ICC because we're not anymore a party to the Rome Statute. So, in a way, wala tayong obligasyon na mag-implement or sundin ang mga directives from the ICC, or wala tayong obligasyon kasi we are not anymore part of the ICC or of the Rome Statute. So, ang hindi siya sakop ng jurisdiction na ng ICC, well, in a way, tayo ang Pilipinas, talaga dapat ganun, wala na. So, yung pag-invite ni I think aware ang BBM administration at of course I think the DFAs, the heads of the DFA mga kung nandiyan sa DFA na they can invite Putin to go to the Philippines because even if Putin has an ICC warrant of arrest, the Philippines always have a choice not to even implement that kasi nga wala naman tayong talagang obligasyon na sa ICC kasi hindi na tayo part ng ICC. So kahit sabihin pa ng ICC, halimbawa na pumunta si Putin sa Pilipinas na, arrestin nyo na, hindi na kasi wala tayong obligation, we're not anymore a member state of the ICC or party to the Rome Statute. So ganun ang sitwasyon. So kaya si BBM, sinabi niya na, please come to the Philippines to attend the East Asia Summit. Kasi alam niya yun eh. Ngunit, ang problema ni BBM, alam naman pala niya na hindi na tayo party to the ICC. At saka, wala na tayong obligasyon sa ICC. Yet, when you talk about PRRD, pina-arresto niya at nag-cooperate siya sa ICC. Because, siya, kalaban niya sa politika si PRRD. Selective siya. Yan ang madaling salita. That is really the problem. Ito yung problema ni BBM eh. Yun ang tinatawag ng selective na diba? Operation with the ICC. Selective. Kasi dahil adversary niya, dahil political enemy or quote-unquote si PRRD ng current administration, especially ng mga Marcoses on the part of BBM, nag-cooperate siya. And not only that, kasi andyan din si Bato, si Senator Bato, nagko-cooperate din ang gobyerno natin kahit wala na naman tayong obligasyon sa ICC and we are not anymore a member of the ICC pero nagko-cooperate pa rin sila para i-implement ang warrant of arrest ni Senator Bato. Diba? So, ibig sabihin, tawag nito, may duwalo, may duplicity ang positioning ng BBM administration when we talk about the ICC. Ito yung problema eh. Kasi duplicity yan ang tawag eh. Kasi, political adversary niya, political enemies niya, ang mga ito, ang Duterte camp, and especially those politician allied ng Duterte at si PRRD, kasi pag-cooperate. Pero, i-invite niya si Putin, kasi technically and substantially, alam niya na,
kapag pumunta si Putin sa Pilipinas, even may ICC standing warrant, pwedeng sabihin kasi ng gobyerno ng Pilipinas, oh, wala kami pakialam dyan because we're not anymore party to the ICC at hindi kami susunod dyan. And at the same time kasi, pag in-invite mo ang isang presidente, lalo na ang tulad ni President Putin, of course, you have to assure To na protect. ang security ng presidente na yan, ni Putin, will be very, established at secured yan pag lakad sa Pilipinas. At wala man. Or else, magkakaproblema tayo sa Russia. Correct. And definitely, Russia will not, Russia is a strong country, it's a powerful country, especially when it comes to military. I don't think the BBM administration would even dare to do anything related to that ICC arrest warrant against President Putin. I don't think so. So, I think alam ni BBM at ang administration niya yung mga pros and cons and at the same time yung technicalities and substantial na aspect ng tinatawag ng ICC standing warrant of arrest kay President Putin at saka yung ating pagiging hindi na actually part of the ICC. So, walang jurisdiction ang ICC sa atin at wala tayong obligasyon sa ICC. So, ganun ang niyan. Ano yung dynamics yan at saka yung tingin ko dyan. Oh, ma'am, bago lang po si partner Admar, do you think yung invitation niya kay President Putin strategic o impulsive? Biglaan lang, naisip lang. Sige, punta ka sa amin. Punta ka sa amin without thinking the repercussions kasi may mga nagsasabi na kung pumunta daw dito ang presidente ng Russia at walang ginawang aksyon ng ICC at hindi siya naaresto, meron dong tinatawag na non-equal implementation of the law. Kasi nga, si PRD dinala sa ICC. Ngayon, itong may standing arrest warrant, pumunta ng Pilipinas kung saan naaresto ang dating Pangulo at dinala sa the Netherlands, hindi na magawa. Anong tingin mo, ma'am? Impulsive invitation or strategic? I think it's I don't think it's impulsive and I don't think also it's strategic. I think it's more diplomatic and a protocol. Protocol yan. Kasi when you talk about the East Asia Summit, the Philippines is the chair of ASEAN. And during that time, sa time na yan, sa November, in the same manner na nangyayari yan, kasi tayo yung host, tayo ang chair. So sa November, magkakaroon ng ganong summit. Of course, the Philippines is the host. So ang ASEAN kasi, hindi lang naman kasi sa East Asia Summit, hindi lang naman ASEAN ang pupunta, ASEAN member states ang attend or yung leaders ng ASEAN member states ang attend. Ang tinatawag ng major partners ng ASEAN, and that includes Russia, is also usually, it's a tradition and it's always the case na ini-invite ng host country ng ASEAN.